Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping jowa mo na hadlang sa mga pangarap mo. Intro pa lang nakakairita na. Oo, pigilan niyo ako. Nakaka-bad trip no? Bakit ba natin pinag-uusapan to kung maiirita lang tayo? Well, to address this kind of discussion pagdating sa mga magjojowa na nangyayari po ito, no? It occurs sa mga relationship na mayroong isa sa kanilang dalawa na mataas ang pangarap tapos yung isa basag trip. Diba? I-acknowledge natin or pag-usapan natin kahit nakakapikon yung ganitong klase ng sitwasyon. Diba? Ikaw, yes, friend, kung na-experience mo to sa kasalukuyan, alam ko na medyo torn ka, no, between your love life versus your career. Pero kung ako sa'yo, nag-isip-isip ka ng mabuti. Pera. Ay, nako, at ikaw naman, kung ikaw yung tipo na ikaw ang tumututol, pumipigil, kumukontra sa pangarap ng iyong jowa o asawa puro ka ganyan, samantalang noon, pangarap mo lang din naman siya na maging jowa. Tinupad lang naman niya yung pangarap mo noon, tapos ngayon kukontra ka sa pangarap niya. Paul yun. Alam nyo, ganito na lang, no, para hindi na humaba ang usapan natin. Padaliin natin, no? Sa ganitong aspeto, tandaan ninyo na wala kayong karapatan na questionin, hadlangan at ipihit ang pangarap ng kahit sinong tao. Tandaan mo yan. Kahit sino ka pa sa buhay niya, kung meron siyang pangarap sa buhay na gusto niyang makamit, gusto niyang marating, especially kapag alam mong pinaghihirapan niya yun, alam mong talagang dinadaanan niya yung bawat proseso, sino ka para kontrahin siya? Ano yung maibibigay mo sa kanyang dahilan para mapigilan mo siya? Yung dahilan na talaga namang makabuluhan at maganda. Diba? Kasi kung wala ka rin karapatan. I mean, hindi mo siya pwedeng utusan na wag gawin yung ganto, wag gawin yung ganyan, wag mong ituloy yung mga plano mo na yan. Lalo na kung hindi mo alam, di ba, yung mas malalim na rason kung bakit yun yung gusto niyang mangyari sa buhay niya. Kasi maaaring hindi lang para sa sarili niya yung pangarap na yun. Maaaring may ibang tao na umaasa sa kanya na matutupad niya yung mga gusto niyang gawin sa buhay, tapos ikaw sisirain mo lang. At mas lalong hindi mo alam kung ano yung mga bagay na sinakripisyo niya na simula pa lang, umpisa pa lang. Hindi mo alam kung ano yung mga bagay na bumabara sa lalamunan ko. Wait lang. Okay na. Diba? At mas na lang hindi mo alam yung mga bagay na nasimulan niya na. Yung mga bagay na pinilit niyang pagdaanan kahit mahirap. Mga bagay na pinagdaanan niya para lang unti-unti niyang buuhin yung pangarap na yun. Lalo na kung hindi naman makakasama sa relasyon ninyo, bakit ka kumukontra? Bakit pinipigilan mo siya? Ano ba, insecure ka, ha? Insecure ka kasi yung partner mo malapit niya nang maabot yung pangarap niya na matagal niya lang nabuo kahit nung wala ka pa sa buhay niya. Tas ikaw ganyan, hindi alam kung saan papunta, hindi alam kung saan ang direksyon. Hindi kita minamaliit, hindi ko sinasabi na hanggang dyan ka na lang, hindi ko sinasabi na invalid yung feelings mo, but what I'm trying to say is be supportive of your partner. Walang ibang susuporta dyan kung hindi ikaw. Hindi ko sinasabi na hayaan mo siyang umalagwa, ikaw dyan ka lang sa baba. Hindi. In fact, gusto kong suportahan mo siya para mahila ka rin niya pataas, or hindi naman kaya suportahan mo siya at susuportahan ka niya, magsuportahan kayong dalawa. Diba? Imagine kahit nga mga magulang mismo, alam nila na hindi dapat sila nakikialam sa pangarap ng anak nila. Dapat hayaan nilang madiscover ng anak nila bilang isang individual na tao yung kalayaan at karapatan na buuhin yung pagkatao niya
sa kung sino yung gusto niyang maging siya, sa kung ano yung mga gusto niyang marating sa buhay, tapos ikaw na jowa lang, makikialam ka? Take note, jowa ka pa lang. Jowa ka pa lang na isang malaking harang, isang malaking dahilan kung bakit naguguluhan siya. Kung bakit yung malinaw na pangarap niya ay unti-unti lumalabo na. Bakit? Matatapatan mo ba yung taas ng tingin niya sa pangarap niya? Huwag kang basag trip. Sumuporta ka na lang. Una sa lahat, maaaring wala ka pa sa buhay niya. Hindi ka pa niya kilala. Pinangahawakan na niya yan. Kumbaga matagal niya nang pinagplanuhan. At kung talagang mahal mo siya, anong una mong dapat gawin? Hindi ba dapat ikaw yung unang pumapalakpak? Hindi ba dapat ikaw yung unang sumusuporta? Ikaw yung unang natutuwa sa progress ng pangarap niya? Bakit ganun? Bakit parang ayaw mo? Bakit parang kontra ka? Bakit parang hindi ka natutuwa sa mga nangyayaring progress sa buhay niya? To think na parte ka rin ng buhay niya. To think na maaaring bahagi ka rin ng mga pangarap na yan. Again, oo, valid yung nararamdaman mo, may punto ka, may punto yung mga opinion mo, may halaga yan, may bigat yan. Pero, tignan mo rin. I-assess mo rin ng mabuti. Diba? Kasi malay mo, for example, gusto niyang mag-abroad, gusto niyang umalis ng bansang Pilipinas para sa greener pasture. Greener pasture! Diba? Hindi naman kaya sa better opportunity. Tapos ikaw, kinukontra-kontra mo yun, pero sa mindset niya, sa isip niya, planado na lahat, nakaplano na kapag nagkapera siya at nakaipon siya, para sa inyong dalawa din yun, sa bubuuin ninyong buhay. Sasabihin mo na, paano naman ako? Paano naman yung mga plano ko para sa atin? Ano bang plano mo? Di ilatag mo. Diba? Sabihin mo. Pero kung wala kang maayos at konkretong plano at nag-iinarte ka lang dyan, pag-isipan mo mabuti. Given, for the sake of your relationship, siguro sinasalba mo na baka makompromise yung pagsasamahan ninyong dalawa kapag tinuloy niya yung pangarap na meron siya. Kaya pinipigilan mo siya. Pero make sure again na meron kang maayos, valid at katanggap-tanggap na suggestion or redirection. Plan B, yun yung kailangan. Hindi pwedeng sabihin mo na ayoko mag-ibang bansa ka. Baka manlalaki ka, mababae ka dun. Ayoko mag-ibang bansa ka. Ayoko ng LDR. Love language ko, physical touch. Diba parang tanga? Buti sana kung sasabihin niya na, wag ka namang ibang bansa. Ako na ang kakayod para sa ating dalawa. Sarap naman na, diba? Wag ka namang ibang bansa, ganito na lang yung gawin nating plano. O wag ka namang ibang bansa, pwede ba yon? Na hindi ka namang ibang bansa, ganito na lang gawin natin. Ganito na lang kasi baka sakali lang naman, no? Pala rin tayong dalawa, baka pakasakali. Yung kikitain mo sa ibang bansa, kaya rin namang kitain dito sa Pilipinas na magkasama tayong dalawa. Yung mga ganong klase ng pag-uusap, hindi yung parang tanga lang yung mga reasons mo. Kasi impractical. Kumbaga, nagdedwell ka lang sa pagmamahala ninyong dalawa. Pero paano naman ang kalam ng sikmura, oy? Hindi naman nakakabusog ang yakap-yakap lang at kiss-kiss lang, di ba? Ano, hotdog gabi-gabi? Gabi-gabi talong ulam? Papatayin na lang ilaw? Solved na? Diba? So we have to be wise. We have to be practical. We have to understand kung bakit yung mga partner natin minsan, they have their own plans. Kasi at the end of the day, kahit mag-partner kayo, you guys are individual. Meron kayong kanya-kanyang plano. But make sure that when you plan, kasama pa rin sa plano yung kayong dalawa. Yung para sa relasyon ninyo. Diba? So kung wala kang pinanggagalingan, puro ka lang kababawan, I must suggest dyan sa partner mo na nahihirapan ngayon at gulong-gulo, litong-lito na
ikaw yung talikuran niya. Oo. Tapos, pag tinalikuran ka niya, harapin niya yung mga bagay na matagal na niyang gustong makuha. Payag ka nun? Diba? Kung pwede naman sanang harapin niya yung mga pangarap niya habang nandyan ka, nakasuporta. Kaso, since kontrabida ka, di ligwa ka na sa eksena. Diba? Pwede rin naman yun. Pili ka, nandun ka habang tinutupad niya yung pangarap niya para sa inyong dalawa or para sa sarili niya, or wala ka. Pero tutuparin niya pa rin. O diba? Lugi ka. Kaya kung ako sa'yo, sumuporta ka na lang, pumalakpak ka na lang. Ay nako, so bottom line, yes friend, sa isang relasyon, bukod sa tiwala, bukod sa pagmamahal, kailangan rin natin ang bukas na isipan. That is one of the ultimate goals or requirements kapag papasok ka sa isang relasyon. Dapat bukas yung isipan mo, bukas yung pananaw mo sa napakaraming posibilidad na mangyayari sa relasyon na meron kayo. Do not be selfish. Always take effort to support your partner, to support your loved one. Hindi mo alam kung anong klase ng pagpupursige at sakripisyo yung sinisira mo. Pag-isipan mo ng mabuti. Partner ka for a reason. Partner ka for a reason to be a motivation. Hindi para maging distraction. And you do not have the right to destroy one's dream, one's ambition. Kaya ako, pangarap kong magkaroon ng partner na suportado ako sa kahit anong gusto ko. At syempre, ganun din ako sa kanya, 'di ba? So suportahan ko siya kahit ang pangarap niya ay magmahal na ng iba. Sige na, go. Kahit di ako magbe-benefit dyan, kung siya talaga yung mahal mo, yun yung pangarap mo, go. Ang sakit naman nun. Ang hirap naman maging open-minded. Ay, nako. Pero alam mo ba na bukod sa pangarap ko na yan, pangarap ko rin syempre muna magka-jowa, diba? Hirap naman to pa rin ng pangarap na yan kung wala kang jowa, diba? At kung tatanungin mo ako ano pangarap ko sa mga oras na to, ang pangarap ko sa mga oras na to ay matupad ko na matanggap ko na yung mga bonus-bonus, diba? Practical pa rin. Tsaka yung love-love na, Diyos ko naman. Diyan lang yan. Yung pera nawawala at manghirap dumating, kaya pera unahin natin. Pera pa rin. At syempre, pangarap ko na rin umuwi kasi ito na nga, diba? Medyo may bumabara-bara na sa lalamunan ni Biboy Bibo. Kaya babay na po. Yes, friend, 3 oras na bibi time ang ating pinagsamahan. Nakapili niyo po ang bibi niya sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ Biboy. Bibo, na naglalambing sa inyo. Baka naman pwedeng pa-follow at pa-like naman ng mga social media account ko at DJ Biboy Bibo. DJ B-I-B-O-Y B-I-B-O. Diyan natin ituloy ang lambingan, kwentuhan, catch up na pangmalakasan. Kaya naman go i-follow mo na ako dyan sa Facebook, sa Instagram, TikTok, sa X, diba? Sa kung saan mo man pwedeng makita yung pangalan ni Biboy Bibo. At kung mamimiss mo man ako sa gabing ito, huwag kang mag-alala at magkakarinig at magkakasama pa rin tayo bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM Solid. Good night, Bibi. Mwah, mwah.